Huwag kang mag-ilusyon, Samira. Isang kargador lang ang pinakasalan mo dahil iyon ang gusto ng anak ko, ang maglaro ng bahay-bahayan sa putikan. Ngayon, tapos na ang laro, kaya tanggapin mo na ang katotohanan kailanman ay hindi ka nababagay sa mundong ito. Ang boses ni Sagrina ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa naglalakihang aircon ng mansyong Salazar. Bawat salita ay tila talim ng balisong na humihiwa sa pagkatao ni Samira. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at makintab na sala, pakiramdam niya ay isa siyang madungis na mantsa sa puting marmol na sahig. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang kupas na plastic na Tupperware. Naglalaman iyon ng paboritong adobong manok ni Paurenzo na niluto niya simula pa noong 4:00 ng madaling araw. Inakala niyang naroroon ang asawa sa isang ekstra na trabaho sa konstruksyon malapit sa subdivision na ito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang amoy ng semento at pawis, kundi ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang nakakasulasok na amoy ng kapangyarihan. Hindi sinasadyang nakita ni Samira ang isang itim na card, isang black card, sa lumang pitaka ni Paurenzo kaninang umaga bago ito umalis. Ang kuryosidad na iyon ang nagdala sa kanya rito. Sa pintuan ng mga Salazar, bit-bit ang baon na puno ng pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay tila naging lason sa isang iglap. Narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa grandyosong hagdanan. Napatingin si Samira sa itaas. Doon, bumaba ang isang lalaking tila hindi niya kilala. Wala na ang kupas na t-shirt na may mantsa ng pintura. Wala na ang tsinelas na pudpod ang swelas. Ang nakatayo sa harap niya ay si Paurenzo Salazar, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking financial empire sa bansa, na nakasuot ng isang pasadyang charcoal gray suit na nagkakahalaga marahil ng kanyang sweldo sa loob ng 5 taon bilang cashier. Sa tabi nito ay isang magandang babae, nakahawak sa braso ni Paurenzo, tila isang perpektong palamuti sa isang perpektong buhay. Pau? Ang tawag ni Samira ay isang mahinang pagsusumamo, halos hindi marinig sa bigat ng katahimikan. Huminto si Paurenzo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init tuwing titingin kay Samira sa ilalim ng kanilang tumutulong bubong, ay tila naging mga bato. Walang emosyon. Walang pagkilala. "Bakit ka narito, Samira?" Malamig na tanong ni Paurenzo. Ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako sa gabi ay tila isang banyagang tunog ngayon. "Dinalhan lang kita ng paborito mo." Halos mabulol si Samira, pilit na itinataas ang Tupperware na tila ba iyon ang tanging sandata niya laban sa nagbabadyang unos. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sagrina. Kinuha ng matandang babae ang isang makapal na sobre mula sa lamesa at marahas na ibinato ito sa paanan ni Samira. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Mga bill sa ospital, mga resibo ng gamot para sa dialysis ng kanyang ina at isang tseke na may napakaraming zero. "Binili ko na ang buhay ng nanay mo, Samira. Lahat ng gastusin sa ospital, lahat ng utang nyo sa Bombay, bayad na. Kabayaran iyan sa 5 buwang pagpapatuloy mo sa anak ko sa barong-barong nyo. Huwag mong isipin na pag-ibig ang dahilan kung bakit siya nanatili sa piling mo. Boredom lang iyon. Isang charity work para sa isang pulubi," pangungutya ni Sagrina. Kasabay ng mga salitang iyon, tila nawalan ng lakas ang mga daliri ni Samira. Ang plastik na lalagyan ay nalaglag at tumama sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hatol na nagtapos sa kanyang pangarap. Kumalat ang sarsa ng adobo sa maputing sahig, tila isang madungis na mantsa na hindi na mabubura. Hindi man lang kumibo si Paurenzo. Hindi niya tinulungan ang asawa. Nanatili siyang nakatayo, tila isang rebulto ng yelo. Ang lalamunan ni Samira ay tila pinipiga ng isang invisible na kamay. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang pinigil ang pagpatak nito. Ang sakit ay hindi na isang emosyon lamang. Naging pisikal na itong bigat na dumudurog sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang karayom na baon sa laman.
Lahat ng sakripisyo niya, ang pagtatrabaho ng double shift, ang pagtitiis sa gutom para lang may maipambili ng gamot ni Nanay Salve, ang paniniwalang nakatagpo siya ng katuwang sa hirap, lahat pala iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isa lang siyang laro, isa lang siyang charity work. Tumingin siya sa kanyang daliri, sa suot na simpleng singsing na pilak na binili nila sa bangketa noong araw ng kanilang kasal. Ang singsing na iyon, na simbolo ng kanyang mundo, ay tila naging isang tanikala ng kahihiyan. Salamat, sa bayad, mahinang wika ni Samira, ang boses ay basag, ngunit may halong pait. Salamat dahil ipinaalala niyo sa akin kung saan ako naroroon. Tumalikod siya nang hindi man lang tinitingnan muli si Paurenzo. Bawat hakbang palabas ng mansyong iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang ulan na biglang bumuhos sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Nilulunod ang tunog ng kanyang mga hikbi. Sumakay siya sa diip, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang isip ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na naririnig ang boses ni Sagrina. Pagdating niya sa kanilang inuupahang kwarto sa kanto ng isang madilim na eskinita, isang mas matinding shock ang sumalubong sa kanya. Ang kanilang mga gamit. Ang banig, ang maliit na electric fan, at ang mga lumang damit ng kanyang ina ay nagkalat sa labas ng pinto, nakababad sa ulan at putik. Nakatayo roon ang kanyang tita Sabelina, nakapamaywang at may hawak na payong. Ang mukha nito ay puno ng puot at pagkamuhi. Mabuti at dumating ka na, Samira. Layas na kayo rito. Ayoko nang masangkot sa mga gulo nyo sa mga Salazar. Sinabi ko na sayo ang malas mo sa buhay. Dahil sayo, pati ako ay pinagbabantaan ng mga tauhan ni Sagrina. Sigaw ng kanyang tiyahin bago marahas na isara ang pinto at iwan silang mag-ina sa gitna ng baha at dilim. Napaluhod si Samira sa basang semento, yakap-yakap ang nanghihinang katawan ng kanyang ina na nakaupo sa isang silya sa gilid ng kalsada. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ang lalaking inaakala niyang magliligtas sa kanya ang siya palang bumasag sa kanyang huling pag-asa. Habang ang patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Hanggang kailan mo kailangang magbayad para sa isang kasalanang ang tanging naging biktima ay ang iyong sariling puso? Sana ay hindi na lang ako naging anak ng kapatid mo, Tita Sabelina. Dahil ang turing mo sa amin ni Nanay ay hindi pamilya, kundi isang sumpa na kailangan mong pagkakitaan. Ang boses ni Samira ay mahina, halos nilalamon ng hagupit ng hangin at ulan, ngunit punong-puno ng pait. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang tinitirhan, habang ang kanyang mga gamit ay lumulutang na sa baha. Ang kanyang tita Sabelina ay nakadungaw sa bintana, ang mukha ay tila isang maskara ng puot at sakim. Huwag mo akong drama-dramahan, Samira. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita kitang galing sa mansyon ng mga Salazar. Akala ko ba ay magiging tiket mo ang lalaking iyon para makaahon tayo sa hirap? Iyon pala ay isang malaking sakit ng ulo lang, sigaw ni Sabelina. Ang boses nito ay matinis, tila isang lagaring humahati sa katahimikan ng gabi. Binuksan ni Sabelina ang pinto ng bahagya, hindi para papasukin sila, kundi para itapon ang isang maliit na supot ng mga gamot ni Nanay Salve sa putikan. Sinabihan na kita, kargador lang ang pinili mo. Ngayon, pati ako ay nadadamay sa galit ng pamilya Salazar. May mga lalaking pumunta rito kanina, nagbabanta. Sabi nila, kapag hindi kayo umalis, pati itong bahay ko ay gigibain nila. Wala akong pakialam kung mamatay ang nanay mo sa lamig, basta huwag lang akong madamay. Gaslighting ang sandata ni Sabelina. Pinalalabas niyang siya ang biktima, habang ang kanyang sariling pamangkin ay naghihingalo na sa sakit at kahihiyan. Alam ni Samira na may natanggap na pera ang kanyang tiyahin mula kay Sagrina para palayasin sila, ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang sarili niyang kadugo ang huling nagtulak sa kanya sa bangin.
Pumasok si Samira sa loob ng maliit na barong-barong sa huling pagkakataon, hindi para makipag-away, kundi para kunin ang kanyang natitirang dignidad. Nakita niya ang kanyang nanay Salve na nakaupo sa gilid ng higaan, nanginginig at pilit na kinukuha ang kanyang hininga. Ang bawat ubo ng matanda ay tila isang hampas sa konsensya ni Samira. "Anak, pasensya na." Naging pabigat lang ang nanay. Mahinang bulong ni Nanay Salve. Ang mga mata ay puno ng luha. Umiling si Samira, lumapit siya at niyakap ang ina ng mahigpit. "Hindi, inay. Hindi ikaw ang pabigat. Ang mundong ito ang masyadong mabigat para sa atin. Pero huwag kang mag-alala, aalis na tayo rito. Hindi na tayo muling magpapaapi kahit kanino." Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nagsimulang mag-impake si Samira. Wala siyang dalang marami dahil wala naman siyang pag-aari kundi ang mga luma nilang damit at ang ilang pirasong ala-ala. Sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesang kahoy na tila kakalas na, dahan-dahan niyang inilapag ang isang papel. Iyon ang kasulatan ng kanilang paghihiwalay ni Paurenzo, isang pirasong papel na nagtatapos sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa tabi ng papel, inilagay ni Samira ang kanyang singsing na pilak. Ang munting hiyas na iyon na dati ay kumikinang sa ilalim ng buwan habang nangangako sila ni Paurenzo ng walang hanggang pag-ibig, ngayon ay tila isang malamig at walang buhay na piraso ng bakal. "Paalam, Pau. Salamat sa panandaliang pangarap," bulong niya sa hangin. Sinuwang ni Samira ang kanyang ina. Ang payat na katawan ni Nanay Salve ay tila walang bigat, isang patunay kung gaano na ito pinahina ng sakit at gutom. Lumabas sila ng bahay nang hindi man lang lumingon sa nagmura at nambubulyaw pang si Sabelina. Ang bawat hakbang ni Samira sa baha ay puno ng determinasyon. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga binti ay tila naging gamot na nagpatigas sa kanyang puso. Sumakay sila sa huling bus na papaalis ng Davao. Habang nakadungaw sa bintana, pinanood ni Samira ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng lungsod na minsang naging saksi sa kanyang kaligayahan. At ngayon ay naging sementeryo ng kanyang mga pangarap. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, ang tanging alam niya ay kailangan nilang mawala. Samantala, lumipas ang 2 oras. Isang itim na sasakyan ang marahas na huminto sa harap ng barong-barong ni Sabelina. Bumaba si Paurenzo, hapong-hapo, basa ang suot na suit at may hawak na makapal na sobre ng pera. Sa wakas ay nakatakas siya sa mga tauhan ng kanyang ina. "Samira, Samira, buksan mo ang pinto!" Sigaw ni Paurenzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang marahas na paghampas niya sa pintuan ay naglikha ng isang nakabibinging tunog na yumanig sa buong paligid, ngunit tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Lumabas si Sabelina, may bitbit na payong at mapanuyang ngiti. "Wala na sila, Mr. Salazar. Umalis na ang asawa mo," sabi niya. "Ayaw na niyang makita ang pagmumukha mo. Ibinenta na rin niya sa akin ang lahat ng gamit nila para may pamasada siya palayo rito." Pagsisinungaling ni Sabelina habang binibilang ang perang nasa kanyang isipan. Pilit na pumasok si Paurenzo sa loob ng kwarto. Ang amoy ng adobo na niluto ni Samira kaninang umaga ay nanunuot pa rin sa hangin, tila isang mapait na paalala ng kanyang pagkukulang. Nakita niya ang singsing na pilak sa ibabaw ng lamesa, nakapatong sa papel ng diborsyo. Kinuha ni Paurenzo ang singsing. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng marahas. Inilapit niya ang singsing sa kanyang bibig, pilit na humihingi ng tawad sa kawalan. Ang luha ng isang Salazar na tila bakal ang tigas ay sa wakas ay pumatak, humahalo sa basang sahig ng barong-barong. "Samira, nahanap na kita, pero bakit ngayon mo pa ako iniwan?" Ang kanyang pagsigaw ay nilunod ng dagundong ng kulog, habang ang anino ng isang lalaking nawalan ng lahat ay nanatiling nakaluhod sa gitna ng silid na wala ng laman kundi ang amoy ng pagsisisi. Ang gabi ay hindi naging tahimik para kay Paurenzo. Sa loob ng marangyang silid ng mansyong Salazar, ang bawat kislap ng chandelier ay tila isang matalim na liwanag na sumasaksak sa kanyang mga mata. Nakaluhod siya sa harap ng malaking bintana, hawak-hawak ang singsing na pilak ni Samira. Ang kanyang mga kamay,
na dati ay sanay sa pagbuhat ng semento at paghalo ng graba, ay nangangatog sa tindi ng puot at pagsisisi. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang latay ng latigo. Hindi siya nagtaksil. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pangako. Ang totoo, noong gabi na kailangan ni Nanay Salve ng dinalang operasyon, ang pamilyang Salazar ay humingi ng kapalit na hindi niya kayang ibigay. Ang kanyang kalayaan at ang pagbitaw sa babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Ipinaalala sa kanya ni Sagrina ang dokumentong nilagdaan niya noong siya ay 18 pa lamang. Isang kasunduan na kung hindi siya babalik sa kumpanya sa loob ng takdang panahon, mawawalan ng karapatan ang pamilya ni Samira sa anumang suportang medikal na ibinibigay ng Salazar Group. Wala siyang choice. Iniligtas niya ang buhay ng kanyang biyenan, ngunit ang presyong ibinayad niya ay ang pagkawala ng kanyang sariling kaligayahan. Tumayo si Paurenzo at humarap sa salamin. Ang taong nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing kargador na mahilig mag-abang ng paglubog ng araw kasama si Samira. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. "Samira, patawarin mo ako," bulong niya sa hangin. "Ipinangangako ko, hindi lang kita hahanapin. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin." Sa mga sumunod na taon, ang buhay ni Paurenzo ay naging isang madilim na misyon. Habang pinapatakbo niya ang Salazar Corp, lihim niyang binaklas ang kapangyarihan ni Sagrina. Bawat pirma niya sa mga kontrata ay may kaakibat na pag-iingat, tinitiyak na ang bawat sentimong kinikita ay mapupunta sa mga pribadong account na ginagamit niya sa paghahanap sa kanyang asawa. Hindi siya kailanman nagkaroon ng ibang babae. Ang kanyang puso ay nanatiling nakapiit sa alaala ng isang maliit na barong-barong at ang lasa ng adobong manok na niluto ng kanyang asawa. 5 taon ang lumipas. Sa isang tahimik at payapang bayan sa malayong probinsya, ang simoy ng hangin ay puno ng amoy ng sariwang tinapay. Salves Pandesal, ang nakasulat sa isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Si Samira ay nakatayo sa harap ng pugon. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple habang ang kanyang mga kamay ay bihasa sa pagmasa ng masa ng harina. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago sa anino ng takot. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng pait, ay puno na ngayon ng determinasyon at katatagan. Si Nanay Salve, na sa tulong ng maayos na gamutan ay nakakaupo na sa kanyang wheelchair, ay masayang nanonood sa anak habang ang mga bata sa paligid ay nagkakagulo sa pagbili ng mainit na tinapay. Ate Flor, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay, ay pumasok sa tindahan na may dalang balita. "Samira, balita ko ay may bagong negosyanteng dumating sa bayan. Sabi ng mga tao, napakayaman daw at ang layunin daw ay bumili ng mga lupa para sa mga livelihood projects." Hindi lumingon si Samira, patuloy lamang siya sa paghubog ng mga pandesal. "Hindi mahalaga kung gaano sila kayaman, Ate Flor. Ang mahalaga ay ang ating sariling pagsisikap. Hindi na natin kailangan ng tulong ng kahit sino." Ngunit hindi niya namamalayan, sa labas ng tindahan, sa ilalim ng malilim na puno sa kabilang kalsada, may isang itim na sasakyan na nakahinto. Ang bintana ng sasakyan ay bahagyang bumaba. Isang pares ng mga mata na puno ng pangungulila ang hindi makapaniwalang nakatingin sa babaeng nasa loob ng tindahan. Si Paurenzo ay naroon. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Ngunit nang makita niya ang katatagan sa mga mata ni Samira, ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng matinding kaba. Naroon pa ba ang puwang para sa kanya sa buhay ng babaeng sinaktan niya ng lubos? Dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas na may nakakabit na singsing na pilak sa ilalim ng kanyang damit. Huminga siya ng malalim at nagpasya. Hindi siya magpapadalos-dalos. Handa siyang maghintay, handa siyang magpatawad, at handa siyang magsimula muli mula sa wala, kahit pa kailanganin niyang maging kargador muli para lamang makuha ang tiwala ni Samira. Ang hangin ay umihip, dala ang bango ng pandesal na tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit ang bagyong 5 taon na ang nakalilipas ay tila nagbabadyang bumalik sa isang iglap.
Ang madaling araw sa bayan ng San Isidro ay laging nagsisimula sa matamis na halimuyak ng bagong lutong pandesal. Para kay Samira, ang bawat piraso ng tinapay na kanyang hinuhulma ay isang hakbang palayo sa nakaraang puno ng luha. Samira, bilisan mo, ubos na agad ang isang bandehado sa labas. Tawag ni Ate Flor, ang matalik niyang kaibigan na walang sawa sa pagtulong sa kanya sa tindahan. Ang sarap talaga ng pandesal mo, tila may kasamang pag-ibig sa bawat kagat. Napangiti si Samira, ngunit isang tipid at malungkot na ngiti lamang. Ang pag-ibig ay para sa mga taong may oras, para sa ganyan, Ate Flor. Sa akin, ang mahalaga ay ang gamot ni nanay at ang kinabukasan natin. Sa likod ng tindahan, nakaupo si Nanay Salve sa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan ang anak. Ang matanda ay tila bumata na dahil sa maayos na pangangalaga. Tinapik niya ang kamay ni Samira nang lumapit ito para maghatid ng kape. Anak, ang puso mo ay parang pandesal din. Kung hindi mo hahayaang uminit sa apoy, mananatili itong matigas. Hindi sumagot si Samira. Yumuko lamang siya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng display. Hindi niya alam, sa kabilang kalsada, sa tapat ng isang lumang puno ng nara, ay may isang lalaking nakatayo at hindi makagalaw. Si Paurenzo. 5 taon siyang naghahanap. 5 taon na ang bawat gabi ay pinuno ng mga larawan ni Samira sa kanyang isipan. Ngayon na nasa harap na niya ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, parang nawala ang lahat ng lakas ng loob na binuo niya sa loob ng kalahating dekada. Hindi siya mukhang isang makapangyarihang bilyonaryo. Ang suot niyang simpleng maong at plain na itim na t-shirt ay nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang uri ng ulan na biglaan at walang babala, gaya ng bagyong naghiwalay sa kanila noon. Ate Flor, ipasok na natin ang mga paninda. Baka mabasa ng talsik ng ulan. Utos ni Samira. Nagtulungan silang maglipat ng mga basket. Sa gitna ng pagmamadali, napansin ni Samira ang isang lalaking nakatayo pa rin sa ilalim ng puno. Basang-basa na ito at nanginginig sa ginaw, ngunit hindi man lang gumagalaw. Hoy lalaki, malakas ang ulan, pumasok ka muna rito. Sigaw ni Ate Flor mula sa pinto ng tindahan. Ang lalaki ay dahan-dahang lumingon. Nang magtama ang kanilang paningin, ang mundo ni Samira ay tila huminto. Ang matang iyon na dati ay nagbibigay ng init sa tuwing siya ay pagod, ay naroon pa rin. Puno ng pagsisisi, puno ng pangungulila. Si Paurenzo. Samira, ang boses nito ay pabulong, halos mawala sa dagundong ng ulan. Dahil sa gulat, hindi na malayan ni Samira na ang tray na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga kamay. Klang! Ang tunog ng tray na tumama sa semento ay tila isang babala. Nabasag ang mga pandesal na maingat niyang inihanda. Pumasok si Paurenzo sa tindahan, humahakbang ng dahan-dahan, tila natatakot na baka bigla siyang maglaho na parang bula. Pau? Tawag ni Nanay Salve mula sa sulok. Ang boses ng matanda ay may halong pagkamangha at takot. Tumingin si Paurenzo kay Nanay Salve at lumuhod agad sa harapan nito. Nanay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako dahil iniwan ko kayo sa gitna ng unos. Si Samira ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang apron. Ang kanyang puso na pinilit niyang patigasin sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng mga bitak. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Samira, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko ba ay nasa mundo ka ng mga Salazar? Akala ko ba tapos na ang laro? Hindi ito laro, Samira, sagot ni Paurenzo. Tumayo siya at humarap sa asawa. Ang kanyang mga mata ay basang-basa, hindi lang ng ulan, kundi ng mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi kailanman naging laro ang pagmamahal ko sa'yo. Ako ang talo sa larong ito. Dahil sa kagustuhan kong iligtas ang buhay niyo, nawala naman ang dahilan kung bakit ko gustong mabuhay. Biglang kumidlat at sa isang sandali ang loob ng tindahan ay nabalot ng liwanag at anino. Umalis ka na, utos ni Samira.
habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ko na kailangan ng kahit anong Salazar sa buhay ko. Ngunit sa halip na umalis, dahan-dahang lumapit si Paurenzo. Tumingin siya sa mga mata ni Samira, at sa isang iglap, tila walang nakakagambala sa kanila. Wala ang ulan, wala ang nakaraan, wala ang lahat. Ang tanging naroon ay ang dalawang taong naghahanap ng kapatawaran. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing hindi mo na ako mahal. Hamon ni Paurenzo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay nabasag lamang ng mahinang paghikbi ni Nanay Salve. Ang ulan ay tila nagiging mas malakas sa labas, humahampas sa bubong ng tindahan na parang mga tambol ng digmaan. Sa loob ang hangin ay naging napakabigat. Ang bawat paghinga ni Samira at Paurenzo ay tila isang pakikibaka laban sa nakaraan. Ano ba ang gusto mong mangyari, Pau? Tanong ni Samira, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sa matagal na panahong pagpipigil. Babalik ka ba para saktan na naman ako? O babalik ka para ipamukha sa akin na hanggang ngayon, basura pa rin ako sa paningin ng pamilya mo? Lumapit si Paurenzo, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na alaala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Samira, tila sinusubukang basahin ang bawat guhit ng pait sa kanyang muka. Hindi ako bumalik para manakit, Samira. Bumalik ako dahil ito lang ang tanging lugar na nararamdaman kong buhay pa ako, sagot ni Paurenzo. Ang kanyang boses ay rehistro ng isang lalaking pagod na sa pagtakas. 5 taon. 5 taon akong namuhay bilang isang multo sa sarili kong buhay. Hawak ko ang buong Salazar Corporation, pero wala akong kapangyarihang makuha ang kaisa-isang bagay na nagpapatibay sa puso ko. Biglang tumayo si Ate Flor at dahan-dahang hinila ang kanyang sarili palayo. Alam niyang hindi siya kailangan sa tensyong bumabalot sa dalawa. Samira, aayusin ko lang ang mga gamit sa labas. Kayo na ang bahala rito. Sabi niya bago tuluyang lumabas. Iniwan ang mag-asawa sa gitna ng kanilang hindi matapos-tapos na kwento. Nanatiling nakaupo si Nanay Salve sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumingin siya kay Samira, pagkatapos ay kay Paurenzo. Anak, tawag ng matanda kay Samira, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kapayapaan ng puso mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal para kay Samira. Napaluhod siya sa harap ng silya ng kanyang ina at doon, sa harap ng lahat, ay tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Bakit, inay? Bakit kailangan mong ipatawad ang taong iniwan tayo nang walang paalam, ang taong nagtulak sa atin sa gitna ng baha? Sumbat ni Samira, ang kanyang mga hikbi ay tila isang awit ng paghihirap. Lumingon si Paurenzo kay Nanay Salve, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagsisisi. Hindi ko sila iniwan, Nanay. Pinili ko lang na mamatay ang sarili kong kaligayahan para manatiling buhay kayo. Dahan-dahan, inilabas ni Paurenzo ang isang maliit at kupas na pitaka mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang isang dokumentong kupas na, ang patunay ng kanyang sakripisyo. Ipinakita niya ito kay Samira. Iyon ang kasunduan na nilagdaan niya noong 5 taon na ang nakalilipas, ang dokumentong nagpapawalang bisa sa kanyang karapatan bilang heredero ng Salazar, kapalit ng garantisadong pondo para sa pagpapagamot ni Nanay Salve. Nanginig ang mga kamay ni Samira habang binabasa ang mga nilalaman ng papel. Ang bawat salita ay nagbubukas ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Pau? Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ako ang kalaban, Samira. Ang tanging kalaban natin ay ang oras at ang pagkakataong ninakaw sa atin, sabi ni Paurenzo. Wala akong ibang hiling kundi ang bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo hindi bilang isang Salazar, kundi bilang ang lalaking minahal mo noon. Sa gitna ng katahimikan, muling kumidlat at ang liwanag nito ay nagbigay ng pansamantalang pagliliwanag sa loob ng tindahan. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata, isang pagtatagpo na punong-puno ng pag-asa at pangangailangan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Samira, biglang tumunog ang isang sasakyan sa labas.
Isang itim na sedan ang huminto at isang lalaking nakasuit ang bumaba. Ang abogado ni Sagrina. Mr. Salazar, kailangan na nating bumalik. Ang board of directors ay naghihintay. Sigaw ng lalaki mula sa labas. Ang boses ay matigas at walang pakialam sa ulan. Napatingin si Paurenzo sa labas at pagkatapos ay kay Samira. Ang tensyon sa loob ng tindahan ay biglang tumaas muli. Ang nakaraan ay hindi pa tuluyang kumakawala. Huwag kang sumama sa kanya, bulong ni Samira. Ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata. Kung susunod ka sa kanila, mawawala ka na naman sa akin. Humawak si Paurenzo sa kamay ni Samira. Ang kanyang grip ay mahigpit at puno ng pangako. Hindi na ako babalik sa kanila, Samira. Hindi na. Sa harap ng panganib at ng nakaraang pilit na humahabol, isang desisyon ang kailangang gawin ni Paurenzo. At sa isang iglap, tinalikuran niya ang sasakyan at muling humarap sa kanyang tunay na tahanan. Bumagsak ang mabigat na pinto ng tindahan nang marahas na isara ito ni Samira. Ang tunog ng pagkakalapat nito ay tila isang pader na pilit na ibinabakod laban sa mapangahas na nakaraan. Sa labas, patuloy ang pagbusina ng itim na sedan. Isang tunog na nagbibigay ng sakit sa ulo at kaba sa dibdib. Pau, umalis ka na. Huwag mo silang hayaang guluhin ang buhay ko, ang buhay namin, pakiusap ni Samira. Bagaman ang kanyang mga mata ay pilit na kumakapit sa anino ni Paurenzo. Hindi sumagot si Paurenzo. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng maliit na tindahan. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng 100 taon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang coat at itinapon ito sa isang tabi kasama ang mamahaling relo na nakapulupot sa kanyang pulso. Wala na akong pabalikang mansyon, Samira. Ang tanging pabalikan ko ay ang alaala ng hapunan nating magkasama sa sahig, wika niya sa mahinang boses. Ngunit ang tensyon ay hindi natatapos sa labas. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Ang abogado ni Sagrina ay hindi sumuko. Mr. Salazar, kung hindi kayo lalabas, ang Salazar Group ay magsasampa ng kasong breach of contract. Alam nyo ang magiging kapalit nito. Ang banta ay malinaw. Ito ang lason na matagal nang ibinibigay ng pamilyang Salazar, ang takot na mawala ang lahat. Napaupo si Samira sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Pau, hindi ko kaya. Hindi ko na kayang muling mawala ang lahat dahil lang sa pamilya mo. Dahan-dahan lumapit si Paurenzo kay Samira. Yumukod siya hanggang sa magkapantay ang kanilang mukha. Ang init ng kanyang paghinga ay nadarama ni Samira sa kanyang balat, isang haplos na matagal niyang kinulila. Samira, makinig ka. Ang lahat ng pag-aari ko, ang lahat ng shares na nasa pangalan ko, ay nailipat ko na sa isang blind trust na hindi kayang galawin ni Sagrina. Wala na silang hawak sa akin. Wala na silang hawak sa atin. Tumitig si Samira sa mga mata ni Paurenzo. Nakita niya roon ang isang lalaking pagod na sa pagpapanggap, isang lalaking handang maging pulubi muli, basta't nasa tabi niya ang babaeng minahal niya. Sa labas, ang abogado ay tuluyan ng sumuko matapos ang ilang minutong paghihintay at pagmumura. Ang sasakyan ay humarurot palayo, nag-iiwan ng usok at katahimikan sa paligid. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Dahil sa matinding pagod at sa sugat na nakuha niya noong nakaraang buwan, nang makipaglaban siya sa mga tauhan ni Sagrina, biglang nanghina ang tuhod ni Paurenzo. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Napahawak siya sa kanyang tagiliran, kung saan may isang bahagyang mantsa ng dugo na tumatagos sa kanyang puting t-shirt. Pau! Sigaw ni Samira nang mapansin ang dugo. Agad siyang tumayo at inalalayan ang asawa. Ano ito? May sugat ka? Maliit na bagay lang ito. Mahinang sagot ni Paurenzo, bagaman ang kanyang mukha ay tila kakapusin na ng hininga. Samira, sa sahig, hayaan mong dito na lang muna ako. Inalalayan ni Samira ang asawa na humiga sa malamig na semento ng kanyang tindahan. Kinuha niya ang isang makapal na kumot at inilatag ito sa sahig. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang ilaw na tila aandap-andap, nagpalipas ng gabi ang dalawa. Ang sahig ay matigas at malamig, ngunit para kay Paurenzo,
Ito ang pinakamalambot na higaang natulugan niya sa loob ng 5 taon. Tumingin siya sa itaas, sa kisame na gawa sa yero, at pagkatapos ay kay Samira na abala sa paglilinis ng kanyang sugat. Samira, tawag niya habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit sa antok at pagod. Kung sakaling bukas ay hindi na ako magising, gusto ko lang malaman mo na ang 5 taon na nawala sa atin ay nabayaran na ng sandaling ito. Huwag kang magsasalita ng ganyan, pagalit na sabi ni Samira, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan mong mabuhay. Hindi pa kita napapatawad ng lubos. Kailangan mo pang bumawi sa akin. Tumawa ng mahina si Paurencio, isang tawang puno ng ginhawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Samira at inilagay ito sa kanyang dibdib sa ibabaw ng kanyang tumitibok na puso. Papatunayan ko sa iyo, Samira, hindi ako aalis. Hinding-hindi na. Sa gitna ng lamig ng gabi, sa loob ng isang tindahan ng pandesal na puno ng mga basag na alaala, nagsimulang maghilom ang isang pusong matagal ng sugatan. Ang sahig ay malamig, ngunit ang kanilang mga kamay na magkahawak ay nagbibigay ng init na tila kayang tumunaw sa kahit anong yelo ng nakaraan. Ang umaga ay sumilip sa maliit na bintana ng tindahan, banayad na tumama sa mukha ni Paurencio. Nakahiga pa rin siya sa matigas na sahig, ngunit ang kanyang nararamdaman ay higit pa sa ginhawa. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng harina at yeast, ang amoy ng kanyang tahanan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Samira na nakatulog sa tabi ng kanyang mga paa, nakapatong ang ulo sa isang sapin ng tela. Ang babaeng dati ay puno ng pait, ngayon ay nakapahinga ng payapa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak at hinaplos ang buhok ng asawa. Samira, bulong niya sa sarili. Hindi na ako bibitaw. Nagising si Samira dahil sa haplos. Mabilis siyang bumangon, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makitang gising na si Paurencio. Bakit ka gumagalaw? Ang sugat mo? Masakit ba? Mas masakit pa ang hindi mo pagpansin sa akin, Samira. Sagot ni Paurencio habang pilit na bumabangon. Sa kabila ng tensyon ng gabi, ang umaga ay nagdala ng bagong ritmo. Dahil sa dami ng order ng pandesal, hindi mapigilan ni Samira na magtrabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Hayaan mong tulungan kita, ani Paurencio. Kinuha niya ang isang apron at isinuot ito sa ibabaw ng kanyang hubad na pang-itaas. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi ni Samira, bagaman may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tinuruan mo ako noon, di ba? Kalimutan mo na ang pagiging Salazar. Ngayon, ako lang ang asawa mong nagmamahal sa'yo. Sinimulan nilang masahin ang harina ng sabay. Ang kanilang mga kamay ay madalas magtama. Sa bawat pagmasa, tila hinihimay din nila ang mga natirang galit at pagdududa sa kanilang mga puso. Ang init ng pugon ay tila nagsisilbing saksi sa kanilang unti-unting paglalapit. Nang abutin ni Samira ang isang lalagyan ng asukal sa mataas na bahagi ng estante, hindi niya ito maabot. Sa isang iglap, naramdaman niya ang presensya ni Paurencio sa kanyang likuran. Inabot nito ang lalagyan at dahil sa liit ng espasyo, ang kanilang mga katawan ay nagdikit. Tumigil ang oras. Ang hininga ni Paurencio ay nadarama ni Samira sa kanyang batok. Isang kuryente ang dumaan sa kanyang buong katawan. Isang sensasyong akala niya ay 5 taon na niyang kinalimutan. Samira, bulong ni Paurencio sa kanyang tenga. Ang boses ay malalim at puno ng pagnanais. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw lang ang hinahanap ng puso ko. Hindi nakagalaw si Samira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, dinarama ang bawat sandali. Sa pagkakataong ito, hindi na niya itinulak si Paurencio. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang sarili na sumandal sa dibdib nito. Bakit mo ginawa yun, Pau? Bakit kailangan mong masaktan ng ganyan? Tanong ni Samira. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil ang sakit ng sugat na ito ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na naramdaman ko nung iwan kita. Sagot ni Paurencio. Dahan-dahan siyang humarap kay Samira.
at dinala ang baba ng asawa para tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit, halos hindi na madaanan ng hangin. Patawarin mo ako, Samira. Hindi ko nahahayaang may lumapit pa sa iyong panganib. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang dampi ng labi ni Paurenzo sa kanyang noo, ang isang halik na punong-puno ng paggalang at pagsisisi. Iyon ay isang pangakong walang salita, isang pagpapatibay na ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa paghihiwalay, kundi nagsisimula pa lamang sa isang mas matatag na pundasyon. Ngunit ang kanilang sandali ay muling naantala nang pumasok si Ate Flor, dala ang isang basket ng mga itlog. Napahinto siya sa pintuan nang makita ang dalawa. Ay, pasensya na. Hindi ko alam na may nagaganap na healing process dito. Biro ni Ate Flor, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Agad na lumayo ang dalawa, ang kanilang mga pisngi ay namula. Samira ay mabilis na bumalik sa pag-aayos ng display, habang si Paurenzo ay nagpatuloy sa pagmasa ng harina, tila isang batang nahuli sa isang kalokohan. Hayaan mo na, Flor, natawang sagot ni Paurenzo. Seryoso kami rito, so kami. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, alam ni Samira na ang lahat ay hindi pa perpekto. May mga sugat pa rin kailangang maghilom at may mga taong pilit na hahadlang. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang amoy ng pandesal ay humahalimuyak sa buong tindahan, naramdaman ni Samira na sa wakas siya ay nasa tahanan na. Ang init ng umaga ay pinalitan ng isang malamig na simoy, ngunit sa loob ng tindahan, ang tensyon ay tila kumukulo. Si Nanay Salve, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na dahil sa katandaan, ay nakatuon sa bawat galaw ni Paurenzo. Pau? Mahinang tawag ng matanda. Agad na lumapit si Paurenzo. Ang kanyang muka ay puno ng paggalang. Lumuhod siya sa harap ng kanyang biyenan, isang kilos na puno ng pagpapakumbaba. Ponay, 5 taon akong nanalangin na sana ay bumalik ka. Hindi dahil kailangan namin ng pera, kundi dahil alam ko, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ikaw lang ang lalaking tunay na nagmahal sa anak ko, wika ni Nanay Salve. Ang boses ng matanda ay nanginginig, bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin na sa wakas ay nailapag. Si Samira, na abala sa pag-aayos ng mga tinapay, ay natigil. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binitawan ang tray. Lumapit siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Inay, bakit niyo sinasabing yan? Siya ang dahilan kung bakit tayo nawalay. Hindi, Samira, sagot ni Nanay Salve. Tumingin siya sa kanyang anak ng may malalim na pagmamahal. Ang sakit ay nagbubulag sa atin, pero ang puso, kahit gaano mo pigilan, alam kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Biglang humagulgol si Paurenzo. Ang isang lalaking dati ay kinatatakutan ng mga board members sa Salazar Corporation, ang lalaking hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay tuluyang gumuho sa paanan ni Nanay Salve. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulgol. Iyon ang luha ng 5 taon na pagsisisi, 5 taon na pagkakulong sa mga desisyong hindi naman niya ginusto. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako dahil hindi ko kayo na ipagtanggol noon. Pagmamakaawa ni Paurenzo. Dahan-dahang ipinatong ni Nanay Salve ang kanyang nanginginig na kamay sa ulo ni Paurenzo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nakaraan, Pau. Ito ay para sa kinabukasan ng anak ko. Si Samira, na kanina lang ay matigas ang loob, ay unti-unting lumambot. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, habang pinapanood ang lalaking minahal niya ay nakaluhod, nagmamakaawa para sa kapatawaran. Sa sandaling iyon, ang galit na nagbabaga sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon ay nagsimulang maglaho, napalitan ng isang matinding awa at pag-unawa. Lumuhod si Samira sa tabi ni Paurenzo. Hinawakan niya ang balikat nito, isang haplos na puno ng pagtanggap. Pau, tumayo ka na. Hindi mo kailangang magmakaawa. Tumingin si Paurenzo kay Samira, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha,
Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang bagong pag-asa. Samira, payagan mo akong bumawi. Kahit pa sa loob ng mahabang panahon, kahit pa kailangan nating magsimula sa simula. Bago pa man makasagot si Samira, biglang narinig ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Isang grupo ng mga kalalakihan ang bumaba mula sa mga itim na SUV. Hindi ito ang mga tauhan ng abogado, kundi mga taong may dalang mga legal na dokumento at mga kagamitang pangmedia. Mr. Salazar, ang mga reporter ay nasa labas. Gusto nilang malaman kung totoo ang balita na ikaw ay nagtatago sa isang liblib na bayan. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay muling nabasag. Ang mundo sa labas ay pilit na gustong pumasok sa kanilang maliit at mapayapang santuwaryo. Alam ni Paurenzo na ang bawat pagkilos niya ay sinusundan. Hindi niyo ako makukuha ngayon, bulong ni Paurenzo habang tumayo at hinarap ang pinto. Pau, anong gagawin mo? Tanong ni Samira, ang takot ay bumalik sa kanyang boses. Haharapin ko sila, Samira, hindi na ako magtatago. Dahil kung gusto nating maging malaya, kailangan nating linisin ang lahat ng dumi na iniwan ng nakaraan. Sagot ni Paurenzo. Hinarap niya si Samira, kinuha ang kanyang mga kamay at hinalikan ito. Manatili ka sa loob, ako ang bahala. Lumabas si Paurenzo. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Handa na siyang tapusin ang lahat ng gulo, handa na siyang ialay ang kanyang pangalan at dangal para lamang maprotektahan ang maliit na tindahan ng pandesal na naging simbolo ng kanyang bagong buhay. Ang liwanag ng mga kamera ay tila mga kidlat na humahampas sa mukha ni Paurenzo paglabas niya ng tindahan. Ang mga reporter, na may dalang mga mikropono at mga tanong na parang mga balang bumubutas sa katahimikan ng bayan, ay biglang tumahimik nang makita ang lalaking 5 taon nang naglaho sa mata ng publiko. Mr. Salazar, totoo bang iniwan niyo ang inyong posisyon para sa isang babae? Paano ang mga akusasyon ng inyong stepmother na kayo ay may kinasasangkutan sa anomalya sa kumpanya? Nanatiling matatag si Paurenzo. Hindi siya ang batang naguguluhan at takot na lalaking nakilala nila noon. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nakuha niya mula sa mga taon ng paglaban sa loob mismo ng kanyang sariling pamilya. Ang mga akusasyon ni Sagrina ay walang basehan. Mariing sagot ni Paurenzo, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong kalsada. Ang totoong dahilan kung bakit ako umalis ay para protektahan ang mga taong tunay na mahalaga sa akin. Hindi mula sa kahirapan, kundi mula sa kasakiman ng pamilyang Salazar. Sa loob ng tindahan, nakasilip si Samira sa maliit na siwang ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. Naririnig niya ang bawat salita ni Paurenzo. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat bitaw nito ng katotohanan. At tungkol sa babaeng tinutukoy niyo, dagdag ni Paurenzo, at sa pagkakataong ito, tumingin siya diretso sa direksyon ng tindahan ni Samira. Siya ang nagturo sa akin na ang kayamanan ay walang kwenta kung wala kang iuwi na kapayapaan sa iyong puso. Biglang lumitaw ang isang itim na van sa likuran ng mga media. Mula roon bumaba si Sagrina, suot ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mapanirang ngiti. Pau anak, huwag kang magsinungaling sa kanila. Wika ni Sagrina habang naglalakad palapit, ang kanyang boses ay tila pulot na may lason. Sabihin mo sa kanila, iniwan mo ang lahat dahil sa pagkahumaling mo sa isang babaeng hindi naman karapat-dapat sa iyong pangalan. Huwag mong ituloy ang sasabihin mo, Sagrina. Babala ni Paurenzo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit hindi tumigil si Sagrina. Inilabas niya ang isang folder. May ebidensya ako na ninakaw mo ang pondo ng kumpanya para ibigay sa pamilyang ito. Ang pandesal na ibinebenta nila, binili ng pera ng Salazar. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang tensyon ay tila isang bombang handa ng sumabog. Hindi na nakapagpigil si Samira. Binuksan niya ang pinto ng tindahan at lumabas. Ang kanyang tindig ay matapang. Hindi pera ng Salazar ang ginamit namin.
Ang bawat sentimo sa tindahang ito ay galing sa pagtatrabaho ko, sa pagpapawis ko at sa sakripisyo namin. Tumigil ang lahat. Tumingin si Sagrina kay Samira, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. At sino ka para sumagot sa akin, babae? Ako ang asawa niya, sagot ni Samira, ang boses ay matatag at malinaw. At ang asawa ko, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, ay ang tanging taong hindi kailanman ng api ng kapwa. Ang pera na sinasabi mo, ito ang kapalit ng sarili niyang buhay na kinuha mo. Inilabas ni Samira ang lumang dokumento, ang kasunduan na ibinigay sa kanya ni Paurenzo kanina. Ito ang pruweba na ibinigay niya ang lahat para lang sa kalusugan ng aking ina. Habang ikaw, Sagrina, ang tanging alam mo lang ay manakit at magnakaw ng dangal ng iba. Ang mga reporter ay mabilis na nag-snap ng mga larawan. Ang mga dokumentong hawak ni Samira ay naging mitya ng isang malaking iskandalo na magpapabagsak sa reputasyon ni Sagrina. Hindi ito totoo, kasinungalingan yan. Sigaw ni Sagrina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ipakita natin sa mga korte ang katotohanan, wika ni Paurenzo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng pangako ng hustisya. Tapos na ang paghahari mo, Sagrina. Sa araw na ito, ang lahat ng kasinungalingan mo ay babalik sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tao ay nagsimulang mag-iba ng panig. Ang simpatya ay napunta kay Samira at Paurenzo. Ang mga media ay hindi na nagtanong pa kay Paurenzo, kundi kay Sagrina, na ngayon ay tila isang daga na nais tumakas mula sa bitag. Nang matapos ang gulo, nang makaalis na ang van ni Sagrina at ang mga media, tanging sina Samira at Paurenzo na lamang ang naiwan sa tapat ng tindahan. Ang ulan ay huminto na. Ang langit ay nagsisimulang magliwanag, tila isang bagong araw na sumisilip pagkatapos ng isang mahabang gabi. Huminga ng malalim si Samira at tumingin kay Paurenzo. Hindi pa tapos ang lahat, di ba? Hindi pa, sagot ni Paurenzo, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pero sa pagkakataong ito, kasama na kita, at hindi na ako muling tatalikod. Ang alikabok sa kalsada ay unti-unti nang humupa matapos ang kaguluhan. Ang mga residente ng San Isidro ay nagsimula ng magkumpulan sa labas ng tindahan, hindi na para mambatikos, kundi para magbigay ng suporta. Ang mga balitang kumalat sa social media ay naging mabilis na apoy. Ang imahe ni Sagrina bilang isang matapobreng bilyonaryo ay unti-unti nang nawawasak. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Isang itim na sasakyan ang muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang van ni Sagrina. Isang grupo ng mga pulis at isang opisyal ng gobyerno ang lumabas. Mr. Salazar, Samira, wika ng opisyal, habang inaabot ang isang opisyal na dokumento. May warrant na inilabas ang korte para sa pagsisiyasat sa mga ari-arian ng Salazar Group base sa mga dokumentong ipinasa nyo kanina. Kasama nito ang kasong estafa laban kay Sabelina at sa ilang kasabwat ni Sagrina. Si Sabelina, na kanina lang ay nagtatago sa likod ng mga puno habang nakikinig sa gulo, ay biglang lumitaw. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi! Samira, pamangkin, huwag mong gawin ito. Naging masama lang ako dahil kailangan natin ng pera noon. Tumingin si Samira sa kanyang tiyahin. Wala na ang galit na dati ay nagpapasiklab sa kanyang damdamin. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Tita, hindi pera ang naging problema natin. Ang problema ay ang puso mong mas inuna ang greed kaysa sa pamilya. Hindi ko sinasampang kaso ito para maghiganti, kundi para mabigyan ng hustisya ang mga taong tinapakan mo. Dinala ng mga pulis si Sabelina habang nagmamakaawa. Ang bawat hakbang ng tiyahin papalayo ay tila pagtatanggal ng isang malaking tinik sa buhay ni Samira. Hinarap ni Paurenzo ang mga tao. Salamat sa inyong lahat. Ang tindahan na ito ay hindi lamang nagbebenta ng pandesal. Ito ay nagbebenta ng pag-asa. At simula ngayon sisiguraduhin kong ang hustisya ay makakamit ng bawat isa sa inyo. Nang makaalis na ang lahat, nanatiling nakatayo ang dalawa sa harap ng tindahan.
Ang gabi ay nagsisimula na namang bumaba, ngunit sa pagkakataong ito ang paligid ay payapa. Pagod ka na ba? Tanong ni Paurenzo habang hinahaplos ang braso ni Samira. Pagod, sagot ni Samira, habang humilig sa balikat nito. Pero sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag. Sa loob ng tindahan, si Nanay Salve ay nakangiti, pinapanood silang dalawa mula sa kanyang upuan. Ate Flor na kanina pa tahimik sa gilid ay lumapit at inabutan sila ng mainit na kape. Ang ganda niyo tingnan! Para kayong mga karakter sa teleserye na sa wakas ay nahanap na ang kanilang happy ending. Tumawa si Paurenzo. Hindi ito teleserye, Ate Flor. Ito ay buhay. At ang buhay ay hindi natatapos sa isang eksena. Marami pa tayong dapat harapin. Humarap si Paurenzo kay Samira. Kinuha ang kanyang mga kamay. Samira, handa ka na bang bumalik sa Manila? Hindi para sa Salazar, kundi para sa sarili nating buhay? May mga proyektong naisip ako na magbibigay ng trabaho sa mga taong tulad mo. Yung mga gustong magsimula muli. Tumitig si Samira sa mga mata ni Paurenzo. Ang bawat pag-aalinlangan na naiwan sa kanyang puso ay tuluyang naglaho. Kung ikaw ang kasama ko, handa akong pumunta kahit saan. Ang tindahan ng pandesal ay pansamantalang isasara, ngunit ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng mga bituin, ang 2 taong minsan nang nawala sa gitna ng unos ay muling nagtagpo, hindi na bilang mga biktima, kundi bilang mga taong handang harapin ang kinabukasan ng magkasama. Ang gabi ay hindi na kasing dilim ng mga nakalipas na taon. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng tindahan, ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng malambot na anino sa kanilang mga mukha. Si Paurenzo, na pagod sa buong araw ng pagharap sa mga abogado at sa media, ay nakaupo sa gilid ng higaan. Ang kanyang sugat sa tagiliran ay nagsisimulang sumakit muli, ngunit hindi siya nagrereklamo. Si Samira ay pumasok, may dalang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng galit. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking handang maging abo para lamang bigyan siya ng init. Humiga ka! Utos ni Samira, ang kanyang boses ay malambot ngunit may autoridad. Sumunod si Paurenzo ng walang pag-aalinlangan. Nang ilapat ni Samira ang telang may maligamgam na tubig sa kanyang sugat, napapikit si Paurenzo. Ang haplos ng asawa ay tila isang balsamo na nagpapahupa sa lahat ng kanyang pagod. Samira, tawag niya ng hindi dumidilat. Natatakot ako na baka pagising ko bukas isa na lang itong panaginip, na bumalik ako sa mga taon na walang ikaw. Tumigil ang mga kamay ni Samira. Inilapit niya ang kanyang muka sa mukha ni Paurenzo. Pau, kung panaginip man ito, matagal ko nang gustong magising. Pero nandito ka, ramdam kita. Hindi ka na panaginip, ikaw na ang realidad ko. Dahan-dahan hinawakan ni Paurenzo ang pisngi ni Samira. Ang bawat daliri niya ay tila nagbabasa sa mukha ng asawa, kinakapa ang mga pagbabagong dinala ng panahon, ang mga guhit ng hirap, ang tatag ng loob, at ang lalim ng pagmamahal na nanatiling buo. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng harang. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na punong-puno ng pag-amin. Isang halik na sumasagot sa 5 taong paghahanap, sa libu-libong gabing magkahiwalay, at sa libu-libong patak ng luha na naging tulay nila pabalik sa isa't isa. Ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagnanasa. Ito ay isang ritual ng pagpapatawad. Sa bawat dampi, ipinaparamdam nila sa isa't isa na ang nakaraan ay tapos na. Na ang mga sugat ay hindi na kailangang ikahiya dahil ito ang nagdala sa kanila sa sandaling ito. Mahal na mahal kita, Samira. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa lahat ng yaman na nawala sa akin, bulong ni Paurenzo laban sa kanyang labi. Mahal din kita, Pau. Kahit kailan, hindi ka nawala sa puso ko, sagot ni Samira habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang asawa, tila sinisiguro na hindi na ito muling mawawala sa kanyang piling. Sa labas, ang hangin ay banayad na humahampas sa mga dahon ng puno, tila isang kanta ng pag-asa. Sa loob ng silid, ang 2 pusong sugatan ay tuluyang naghilom. Ang kanilang pagkakayakap ay naging simbolo ng isang tahanang itinayo
sa gitna ng bagyo, isang tahanang hindi na matitibag ng kahit anong puwersa mula sa labas. Walang nangangailangan ng mansyon, walang nangangailangan ng yaman. Ang tanging kailangan nila ay ang bawat isa. At sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, nahanap nila ang kapayapaan na matagal nilang hinangad. Ang umaga sa San Isidro ay hindi kailanman naging ganito kaliwanag. Sa tapat ng maliit na tindahan, isang maliit na sasakyan ang nakaparada, handa na para sa isang bagong yugto. Hindi na ito ang marangyang kotse ng mga Salazar, kundi ang simpleng sasakyan na pinag-ipunan nina Samira at Paurenzo sa kanilang muling pagsasama. Si Nanay Salve ay nasa loob na ng sasakyan. Nakangiti habang hinahawakan ang kamay ni Ate Flor na naiwan para bantayan ang kanilang nasimulang negosyo. Salamat sa lahat, Flor. Huwag mong kakalimutan ang bilin ko sa mga pandesal, wika ng matanda. Si Samira ay nakatayo sa tapat ng pintuan ng tindahan. Tinitingnan ang lugar na naging saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Dito siya naghirap, dito siya lumaban, at dito rin niya natagpuan ang lalaking hindi siya kailanman binitiwan sa kabila ng lahat. Lumapit si Paurenzo, hawak ang isang maliit na kahon. Samira, handa ka na ba? Tumingin si Samira sa kanyang asawa. Ang mga mata ni Paurenzo ay hindi na naghahanap ng kapatawaran. Ito ay puno na ngayon ng kasiguruhan. Handa na ako, Pau, kahit saan basta magkasama tayo. Kinuha ni Paurenzo ang singsing na pilak mula sa kanyang bulsa at muling isinuot ito sa daliri ni Samira. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang simpleng singsing na binili sa bangketa. Ito ay simbolo ng isang pangakong mas matibay pa sa anumang bakal, isang pag-ibig na dumaan sa apoy ngunit nanatiling buo. Samira, sa harap ng lahat ng pagsubok na ating hinarap, nangangako ako. Hindi na ako muling magtatago, hindi na ako muling tatalikod. Ikaw ang aking nakaraan, aking kasalukuyan, at aking kinabukasan. Ngumiti si Samira, isang ngiting punong-puno ng pagmamahal. Pau, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa pagtayo ng magkasama kapag bumabagyo. At ngayon, alam ko na kahit anong dumating, hindi na tayo muling mawawala. Sumakay sila sa sasakyan. Habang humaharurot ito palayo sa maliit na bayan ng San Isidro, ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak. Ang bawat kilometro na kanilang tinatahak ay tila isang pahina ng isang bagong kwento. Isang kwento na hindi na isinulat ng iba, kundi ng kanila lamang. Sa likod ng mga ulap, ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng liwanag sa kalsadang kanilang nilalakbay. Walang natitirang puot, walang natitirang pagsisisi. Ang tanging natira ay ang isang matibay na pangako, na sa bawat pagsubok, sila ay muling pipiliin ang isa't isa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi matatapos sa puntong ito. Ito ay isang simula ng isang buhay na tunay na malaya, tunay na masaya, at tunay na nagmamahalan.